magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang sumampalataya, ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inaakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Ngayon po ay araw ng linggo, araw ng ating pagsamba. Kaya't sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang buhay. Ngayon din po, ngayong linggong ito, bukod sa pagdiriwang natin ng pag-akyat ng Diyos na si Jesus Nazareno sa kalangitan, atin din pong pinaparangalan ngayong linggo ang mga ilaw ng tahanan, ang mga nanay. Pakitaas po ng kamay ng mga nanay. Yan. Palakpakan po natin yung mga nanay. Pakisabi sa kanila, Happy Mother's Day. Ililibre namin kayo mamaya. May gusto lang po akong simulang kwento. Nung nakaraang Biyernes po kasi, pagbaba ko dito sa harapan ng opisina, may nagkukumpulan ng mga lola at may kasama po silang isang bata. Tinanong ko yung bata, di ba po karaniwan na tinatanong natin sa mga bata, anong gusto mo paglaki mo? Anong gusto mo paglaki mo? Tinanong ko yung bata, anong gusto mo paglaki mo? Gusto mo bang maging father? Sabi niya, ayaw daw niya. E di tinanong ko, anong gusto mo paglaki mo? Ay, gusto ko na pong maging father. Tapos, nung sinabi niya iyon, sabi ko sa kanya, suot ko yung aking damit. Paglaki mo, ibibigay ko sa iyo ito. Alam niyo po yung sagot ng bata. Paglaki ko, patay na po kayo nun. Kinabahan ako. Parang ayoko nang palakihin yung bata. Pero sa ilang araw pong dumaan, patuloy ko pong binabalikan yung istoryang iyon, yung tagpong iyon,
dahil may pinapaalala pa rin po yung tagpong iyon sa aking buhay at sa buhay nating lahat. Ano po yung isang katotohanan ng buhay? Darating po yung panahon, mawawala talaga tayo. Lilisan tayo sa mundong ito. Katulad ng paglisan ng ating Poong Jesus Nazareno, pag-akyat niya sa langit, nawala na siya yung kanyang katawan, nawala sa piling ng mga alagad. Pero magandang tanungin at magandang pagnilayan, ano ba yung maiiwan ko dito sa mundong ito kapag ako ay nawala na? Ano ba yung iiwanan ko? Dahil yung Panginoon may iniwan sa mga alagad, kaya't patuloy na lumago yung pananampalataya ng mga tao at patuloy na lumago yung ating simbahan. Tanungin po natin yung ating mga sarili, ano bang gusto nating maiwan kapag tayo ay wala na sa mundong ito? Gusto ba nating maiwan yung alaala na itong taong to maiinitin yung ulo? Itong taong to, nung nabubuhay pa to, palaging may baon na chismis. Itong taong to, nung nabubuhay pa to, napakabuti niya. Itong taong to, nung nabubuhay pa, napakamapagbigay, napakamapagpatawad, napakamapagmahal. Tanungin po natin yung ating mga sarili, ano yung gusto nating maiwan ng alaala? At kapag klaro na po ito, sino ba naman po ang gustong may maiwan na masamang alaala? Hindi ho ba marami sa atin ang ninanais na alaalang maiwanan ay alaala ng kabutihan? Kaya kung yun po yung alaalang gusto nating maiwanan, yun na po yung karanasan na iparanas natin sa bawat taong ating makakatagpo. Gusto nating maalalang mabuti, mapagmahal, mapagpatawad, mapagmalasakit. Gawin po natin iyon sa ngayon pa lamang, sa araw-araw ng ating mga buhay. At ngayon po, tingnan po natin kung ano ba yung iniwanan ni Jesus sa kanyang mga alagad. May dalawang bagay po na palaging magkaakibat na iniwanan ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang alaala ng mabuting balita na kanilang naranasan sa pamamagitan ng buhay ni Jesus at ang misyon na ipalaganap ang mabuting balitang naranasan nila sa ating Panginoong Jesus. Mapapakinggan po natin sa mga pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo, ano po yung misyon na iniiwanan ni Jesus? Ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng dako, sa lahat ng parte ng mundo. Ipalaganap ang mabuting balita. At saan nila hahanapin yung mabuting balitang kanilang ipapalaganap? Sa karanasan nila ng ating Panginoon. Kung paano nilang naranasan yung Panginoon sa pagpapatawad, yun yung mabuting balitang ipaparanas nila. Kung paanong nakita nila ang Panginoon, nagpakain ng mga nagugutom, yun ang mabuting balita na ipapalaganap nila. May mission din silang magpakain ng mga nagugutom. Yung Panginoon, ipinakita yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay hanggang sa dulo. At yun din po yung mabuting balita na ipanaranas ng mga alagad habang sila ay nabubuhay. At ito rin po yung mabuting balita na paanyaya sa ating patuloy nawa nating iparanas sa lahat ng taong ating makakatagpo. Paano po natin matatagpuan yung mabuting balita? Kapag patuloy tayong humaharap sa ating Panginoon, nakikinig sa kanyang salita, tinatanggap siya sa Eucharistia, at tinatanggap siya sa mga sakramento. Ito po yung mga paraan ng Panginoon para iparanas sa atin yung mabuting balita ng kanyang buhay at pagmamahal upang tayo ang paanyaya sa atin bilang mga alagad ng Diyos ay makapagparanas din ng mabuting balita sa ating mga kapwa. Unang paalala po, tumanggap ng mabuting balita sa Panginoon. Palaguin ito sa ating mga buhay at iparanas ang mabuting balita sa ating mga kapwa. Pakisabi po sa mga katabi,
magparanas ka ng mabuting balita. Ayan po. Huwag po ibang balita. Huwag po mga balitang chismis lamang. Ang patuloy po nawang ipalaganap natin ay ang mabuting balita ng ating Panginoon. Hindi lamang sa ating mga salita, nawa mas lalo na sa ating mga buhay. Amen po ba? Maliwanag po iyon. Maliwanag po. At hindi naman po tayo talagang iniwan ng ating Panginoon. Dahil magagampanan lamang natin yung ating misyon na iyon kung patuloy niya tayong sasamahan. At anong ipinadala ng ating Panginoon para tuluyan tayong masamahan? Ipinadala ng ating Panginoon ang kanyang Espiritu, ang Espiritu Santo, na una nating tinatanggap nung panahon na tayo'y binyagan. Itong Espiritong Santong ito, patuloy na magpapaliwanag sa atin tungkol sa ating pananampalataya. Patuloy tayong bibigyan ng lakas para magampanan natin yung ating mga misyon. Isang paalala po, na kapag ang Diyos binibigyan tayo ng misyon, ipinagkakaloob niya ang kanyang Espiritu para magampanan natin ito. Anong kailangan lamang nating gawin? Bubuksan ang ating mga buhay upang patuloy na dumating ang grasya ng Panginoon na ating gagamitin sa ating misyon. Mga minamahal kong mga kapatid, kailanman ay hindi magkukulang ang Diyos sa paggagabay at pagbibigay ng lakas. Kung minsan lamang po, tayo yung nagkukulang para tanggapin ang ibinibigay ng Diyos. Kaya anong pangalawang paanyaya po sa atin sa araw na ito? Patuloy na buksan ang buhay sa Espiritu Santo. Hingin natin yung kanyang lakas. Hingin yung pag-asang kinakailangan ng ating mga buhay upang patuloy tayong makapagbigay ng pag-asa at mabuting balita dito sa mundong ito. Ikalawang paanyaya, patuloy na buksan ang sarili sa Espiritu Santo. At nais ko pong tapusin yung aking pagninilay sa kwento po ng isang anak tungkol sa kanyang mga magulang, partikular sa kanyang nanay. Ang pangalan po ng anak ay May. Isinulat niya po ito at aking nabasa. Kwento po ni May, dumating yung tagpo sa buhay ng kanyang mga magulang na yung kanyang tatay ay nagkaroon ng malubhang sakit. Wala na pong pag-asa. At yung nanay niya, alam niya, patuloy na nangangalaga, nagbibigay kalinga at nagbibigay ng panahon para iparamdam sa kanyang tatay yung pagmamahal at pag-aaruga hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Isang araw daw yung kanyang tatay, inaya yung nanay niya sa ospital na magkape tayo. E di nagkape daw sila. At nung nagkakape sila, sabi ng tatay sa nanay, buti na lang, binigyan ako ng Diyos ng isang guardian angel na ang pangalan ay Mercelita. Mercelita po yung pangalan ng nanay. Sabi ng tatay, destiny talaga tayo. At alam ko, naniniwala ako, aabot tayo ng 100 years. Nagkamali po yung tatay dahil kinabukasan po ay kinuha na siya ng ating Panginoon. Kinuha na siya ng Panginoon at ibinurol nila. At habang ibinuburol yung tatay nila, naalala nung anak, alam niyo po kung ano yung pinakamahalagang hinihiling nung pamilya habang nasa ospital pa yung tatay nila. Nang hihingi sila sa Diyos ng awa, na pagalingin yung kanilang ama. Nung mamatay naman yung kanilang ama, ang hinihiling naman nila ay awa para papasukin siya sa kalangitan. Patuloy nilang pinagdasal ang awa at bigla niyang na-realize they were asking for mercy at ibinigay na pala ito noon pa man sa kanyang tatay sa katauhan ni Mercelita. Matagal lang ibinigay ng Diyos yung mercy na hinihiling nila. At binigyan siya ng konsolasyon, kaginhawaan sa kanyang kalooban
nung na-realize niya ito sa pananalangin, na yung Diyos patuloy na nagkakaloob ng kanyang grasya kahit pa hindi pa natin hinihiling ito. Matagal na nilang natanggap ang mercy ng Diyos sa katauhan ni Mercelita at natutuwa siya, magaan yung loob niya na palayain yung kanyang tatay dahil alam niya na yung kanyang tatay nakaranas ng dakilang pag-ibig dahil sa kanilang nanay na si Mercy. Mga minamahal kong mga kapatid, salamat po sa mga pagmamahal ng nanay. Ito po ay isa sa mga sagot at isa sa mga paraan upang maging saksi tayo sa pagmamahal ng Diyos. Nawa tayo, bawat isa sa atin, hindi lamang po yung mga nanay, patuloy na maging saksi at pagpaparanas ng pagmamahal ng Diyos. At nawa yung bawat isa sa atin, sa pamamagitan ng ating pagmamahal at paglilingkod, ay magparanas ng pagmamahal ng Diyos dito sa mundong ito. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong ating ipanalangin sa Diyos. Nawa, Panginoong Hesus Nazareno, patuloy mo kaming gabayan habang kami ay nabubuhay. Patuloy na bigyan ng mga grasyang aming kailangan. Patuloy na bigyan ng pagmamahal. Patuloy na iparanas mo sa amin ang mabuting balita upang ang mabuting balita na ipinaparanas mo sa amin ay patuloy naming maiparanas sa bawat isang nananampalataya sa iyo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.